Nang puntahan ng mga pulis ang Wise Market sa Eaton Township, Wyoming County, Pennsylvania noong Hunyo 8, 2017, hindi nila alam ang kanilang madadatnan. Pagdating nila, nakita nila ang isang binatang buhay at 3 bangkay. Lahat ay night shift employees. Binarikadahan ang pinto ng tindahan para walang makalabas sa insidente. Sa masusing investigasyon sa supermarket, natagpuan ng mga awtoridad ang bangkay ng salaring si Randy Stair, 40 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, si Randy Stair ay may presensya online at madalas makita na kumikilos ng kakaiba at pinag-uusapan ang tungkol sa karahasan at kamatayan. Nagulat ang lahat sa buhay niya nang malaman na siya ay mamamatay tao. Kaya sino nga ba talaga si Randy Stair at paano hindi napansin ang kanyang mga kilos sa loob ng mahabang panahon? Layunin naming sagutin ang mga tanong na ito at suriin ang buhay at krimen ni Randy Stair. Si Randy Robert Stair, panganay sa 2 lalaki, ay ipinanganak noong Pebrero 17, 1972 kina Robert at Laura Ann Stair. Lumaki si Stair sa Dallas, Pennsylvania at inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang mahiyain at introvert na bata na madalas mag-isa sa karamihan ng kanyang oras. Malikhain siya at madalas gumuhit ng mga karakter mula sa palabas sa Nickelodeon na pinapanood niya sa telebisyon. Kalaunan, ito ay naging isang malalim na pagmamahal at pagkahumaling na dinala ni Stair hanggang sa kanyang pagtanda. Habang siya ay tumatanda, naging interesado siya sa paggawa ng mga video, nagre-record ng mga footage at gumagawa ng maiikling home films gamit ang video home system recorder noong taon 2010. Bilang binatilyo, nag-part-time si Stair sa isang Wise supermarket sa Tunkhannock at nag-night shift doon. Pagkaraan ng isang taon, nagtapos siya at nag-aral sa Luzerne County Community College. 3 taon siyang nag-aral sa kolehiyo ng broadcasting. Sa gitnang paaralan, nagsimulang lumitaw ang senyales ng problema sa kalusugan sa pag-iisip ni Stair. Sa Ingles, madalas siyang magsulat ng kwento tungkol sa kamatayan, kung saan ang mga tauhan ay nasasangkot sa madalas na nakamamatay na insidente. Pero madalas itong balewala sa mga guro at hindi siya tinatanong tungkol sa kanyang mga kwento. Sa panahong ito, lumago ang pagkahumaling ni Stair sa kamatayan at kabilang buhay. Ayon sa mga pahayag ni Stair, nagsimula rin siyang mag-isip ng pagpapakamatay noong kabataan niya. Pagpasok niya ng high school, naisip niya ang mga pinakamabisang paraan tulad ng pagkapos ng hininga o pagsunog ng sarili hanggang mamatay. At kapansin-pansin, seryoso niyang pinag-isipan ang pagpapakamatay. Habang nasa New York kasama ang pamilya, naisip niyang tumalon mula sa mataas na gusali pero nagpasya siyang hindi ito gawin. Sa mga audio log na iniwan niya matapos ang pagpapakamatay noong 2017, sinabi ni Stair kung gaano kahirap iwan ang lahat mula pa noong 2006. Naranasan ni Stair ang sunod-sunod na trahedya sa pamilya na labis na nakaapekto sa kanya nang una niyang makaharap ang kamatayan. Unang beses noong 2013, nawala rin kay Stair ang isang kaibigan na nagngangalang Matt. Pagkalipas ng 10 araw, namatay ang lolo sa tuhod niya. Mga 2 linggo pa, naaksidente si Stair at nasira ang sasakyan niya. Naaksidente rin si Jeremy at nasira ang kotse matapos ang mahigit 1 linggo. Sa mga audio log, naalala ni Stair ang pagkahumaling niya kay Amber McLean ng Danny Phantom na tatalakayin pa natin mamaya sa video. Noong 2008 sa edad na 15, nag-focus si Stair sa YouTube. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang ang website dahil 3 taon pa lang mula nang ilunsad ito. Mahilig sa paggawa ng nilalaman, napili ni Stair ang lugar na iyon para ipahayag ang sarili
at umasang magkakaroon ng tagapanood. Habang nag-a-upload ng Let's Plays at vlog, mas pinili niyang gumawa ng skit bilang prioridad. Pinatakbo rin ni Esther ang ilang YouTube channel at Twitter account. Ang channel niyang Pioneers Productions ay nag-upload ng comedy sketch. Marami sa mga video ay nawala matapos mabura ang channel kasunod ng pamamaril. May ilang bahagi pa rin ng kanyang nilalaman sa YouTube dahil may mga tao talagang nag-archive ng mga video na in-upload niya. Ipinapakita ng mga sketch ni Esther ang iba't ibang karakter, tulad ni Mr. Horsehead na may plush na ulo ng kabayo sa stick, isang stuffed na balyena mula sa A Whale of a Party video, at si Froggy, isang rubber palaka na laruan. Niligtas niya mula sa shopping cart sa trabaho, unang lumitaw sa Frogs Are Jerks. Hindi lahat ng mga video ng produksyon ni Pioneer ay nakabatay sa komedya, ngunit may isang kapansin-pansing kakaibang upload na pinamagatang Somba. Wala itong usapan at ipinapakita lamang si Stare. Naglalakad sa tabi ng lawa, nagpapalipad ng bato, nakatitig sa tubig, nag-uukit ng inisyal sa bato at naglalakad sa kalsada. In-upload ito noong Abril 2012. Noong Enero 2014, in-upload ni Stare ang huling serye sa Pioneers Production YouTube channel at planong mag-move on sa ibang bagay pagkatapos. Sa unang video na pinamagatang Amnesia Rape, makikita si Esther na inaabot ang pabigat sa taas ng ulo niya. Nahila niya ito pero bumagsak sa ulo niya kaya nawalan siya ng malay. Tinalian siya ni na Froggy at Whale na nag-video kay Esther habang inaatake siya. Ang pangalawang video, The Search to Remember, ay binubuo ng pagsasabi ni Froggy kay Esther na mayroon siya. Ang full high definition na bersyon ng kantang Remember na inawit ng karakter na si Ember mula sa palabas ng Nickelodeon na Danny Phantom. Na-obsess si Stare sa palabas, lalo na kay Amber, at kamakailan ay nakita niya ang kopya ng kantang ito sa totoong buhay at in-upload sa channel niyang Worthless Toaster. Sabi sa ulat, matagal nang di mahanap ang kanta dahil mali ang spelling ng pangalan ng performer sa episode na yon. Umabot sa higit 3 milyon ang views ng kanta sa 5 taon at ngayon ay may 4.5 milyon na itong views. Sa episode, nalaman ng Search for Remember Esther na may access si Froggy sa kanta pero ayaw niya itong ibahagi. Tumakas si Froggy, itinapon sa tubig ang laptop na may kanta. Nagising si Esther, panaginip lang pala lahat. Sa ikatlong video ng Pioneers Productions finale na Extinction, pinapatay ni Esther sina Froggy at Whale at inilalagay sa isang kahon ang kanilang mga katawan. Matapos siyang matanggal sa trabaho dahil sa viral na video ng sexual na pag-atake ni Whale kay Froggy Ember, makikita ang karakter ni McLean na biglang lumilitaw at nawawala sa eksena. Mukhang hindi na archive online ang huling 2 episode ng serye. Sa ulat, sa ika-4 na video na Resurrection, hinahabol si Stare ng mga multo ni na Froggy at Whale. Habang nakararamdam siya ng pagsisisi sa pagpatay sa kanila, pinigilan ni Ember McLean ang mga multo gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Sa video na Absolution, makikita si Stare na sinusunog ang mga laruan matapos ilagay sa kahon na parang kinremate niya ang mga ito. Sinabi ni Star kay Ember na handa na siya, sabay sabi ng lahat ay umaalis balang araw. Itinutok niya ang baril sa ulo, pinindot ang gatilyo at bumagsak. Sa huling eksena, 2 berdeng mata ang nagising sa dilim bago lumabas ang montage ng mga naunang palabas at ending credits. Pagkatapos ng pagtatapos ng mga produksyon ng Pioneer, nilikha ni Esther ang seryeng Ember's Ghost Squad na kilala rin bilang Ember's Ghost Squad. Inialay niya ang channel para kay Ember. Si McLean, karakter mula sa Danny Phantom na unang lumabas sa huling serye ng Pioneer, ay kasama rin ang ibang karakter ni Stare at sinabi niyang kaluluwa niyang kapares si Mackenzie West. Nakipagtulungan siya sa mga animator at voice actor sa paggawa ng mga video. Ginamit na rin ni Andrew Blaze ang pangalang ito sa social media. Ayon sa ulat, ito ay dahil hindi niya gusto ang kanyang tunay na pangalan. Isang karakter na tinatawag ding Andrew Blaze ang itinampok sa Ember's Ghost Squad at binigyan pa ng sariling theme song ang palabas. Pagkatapos gawin ang Ember's Ghost Squad, nagsimula umanong tawagin ni Esther si Ember McLean bilang kanyang asawa. At sa panahong ito, nagsimula siyang makaranas ng hirap tungkol sa gender dysmorphia.
Naniniwala siyang babae ang kanyang kaluluwa kaya nagsusuot siya ng pambabaeng damit kapag walang pamilya. Pakiramdam niya, magiging babae siya sa susunod na buhay. Kahit may mga trahedya at pagkalito sa sarili, tumanggi si Starre sa therapy o counseling dahil naniniwala siyang binabago nito ang tunay na pagkatao. Narecover ang journal ni Starre matapos niyang i-upload ito online bago siya namatay. Sa entry noong Pebrero 11, 2017, isinulat niya, "Mag-isa akong nakaupo sa kama, puno ng kawalan. Suot ko ang mga damit pambabae habang nakabuka ka. Bakit kailangan kong gugulin ang 20 to 30 taon sa ganitong katawan? Hindi po ako lalaki, patawad inay at itay dahil babae ako. Araw-araw, lalo akong nahihirapan mabuhay sa ganitong katawan." Sinabi ni Stair na bumili siya ng damit pambabae tulad ng bra at panty at mas gusto niya magsuot ng leggings dahil mas komportable kaysa joggers. Isinulat niya na minsang tinanong siya ng ina kung bakla siya at sinagot niya ng hindi. Dagdag pa niya, ang mga bakla ay naaakit sa kapwa lalaki. "Kinamumuhian ko ang mga lalaki, galit ako sa kanila, nakakadiri sila." Sinabi ni Stair, "Ang babaeng nasa loob ko ay gustong makalaya." Pinamahalaan ni Stair ang mga social media account para sa marami sa kanyang mga karakter, kabilang na ang mga itinampok sa Ember's Ghost Squad sa isang partikular na thread ng isang karakter na nagngangalang Rachel Shadows, na may petsang 2,016. Mukhang nagkaroon si Starre ng marahas na pagwawala, kabilang ang mga tweet na tulad ng, "Una kitang pipigilan, sunod kitang lalapain. Pagkatapos ay bubuhayin kita bago ka patayin ng matinding pagnanasa sa dugo, ikaw." Si Rachel at ang karakter na si Stair na siya ang nagdala ay lumabas sa kanyang huling produksyon. Isang 42 minutong video na pinamagatang The Westboro High Massacre Goodbye na inilabas noong Hunyo 7, 2017 sa gabi ng pamamaril. Hindi natapos ang proyekto dahil umatras ang animator at voice actor kay Stair. Hindi nila natatapos ang hinihingi. Siguro dahil sa marahas na tema ng proyekto. May re-upload ng YouTube video na nagsisimula sa mahabang text sa screen kung saan nagrereklamo si Starre sa mga hindi tumulong sa proyektong tapusin. Binanggit niya ang F-slur, sinabihan ang mga animator na mamatay at sinabi niyang patay na siya pag napanood nila ang video. Sa sumunod na slide, mas marami pang mura ang sinabi ni Starre tulad ng "Wala kayong silbi" at "Salamat sa walang tulong." Pagkatapos ng ilang talata, nagtapos si Starre sa pagsasabing, "Tinapakan ako buong buhay ko, pero hindi na ngayon. Sawa na ako sa bulok na planetang to at iiwan ko ang aking marka, babalik ako kung saan talaga ako nababagay sa Ember's Ghost Squad." Sumunod, makikita si Stair na nilalagyan ng bala ang 2 shotgun at inaayos ang bag ng bala. May mga clip rin na hinahalikan niya ang mga baril na tinawag niyang Rachel at Mackenzie. Habang palabas siya ng kwarto, suot ang itim na hoodie, dahan-dahang nagiging abo ang eksena. Pagdating ng video sa bahagi ng animasyon, makikita sa screen ang mga pangalan ng mga Columbine shooter na sina Eric Harris at Dylan Klebold habang iniaalay ni Stair ang video sa kanila. Sa simula, tampok si Rachel at Starre na sumisigaw ng galit at tumatanggap ng mga insulto laban sa sangkatauhan. Ipinapakita na sawang-sawa na ang dalawa sa patuloy na pambubuli at panghaharas na natatanggap nila at ang kanilang tugon ay magplano ng isang masaker. Pagkatapos ay nauwi ito sa marahas na animadong paglalarawan ng mismong masaker. Bago ipalabas ang totoong footage ni Stair na nag-iensayo ng baril, natatapos muna sa animated na Stair na binabaril ang sarili. Noong Hunyo 7, 2017 dumating si Starre. 24 sa Wise Markets para sa kanyang shift na nagsimula ng 11 post-meridiem, bago siya magsimula sa kanyang trabaho para sa gabi. Hinarangan niya ang emergency exit at nilock ang mga automatikong pinto kaya walang makakatakas sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang isa sa mga sandatang dinala, 2 shotgun na may pistol grip sa duffel bag. Hindi kapani-paniwala, nagpasya siyang ituloy ang pamamaril matapos magpitsa ng barya. Hindi nagtalumpati si Starre sa mga kasamahan, walang babala. Online lang siya nag-iwan ng bakas sa pag-tweet ng mga link sa kanyang plano, 10:00 ng umaga.
Isinama niya ang mga file na journal suicide tapes at digital set at in-upload sa Mediafire. Inihanda ni Starre ang armas at pinatay ang 3 niyang kasamahan sa tindahan. Si Terry Lee Sterling, 33, Brian Hayes, 47, at Victoria Brong, Assistant Tag Manager, 25. Nang lahat sila ay patay na, nilapitan ni Stair ang huling natitirang empleyado, si Christian Newell, na walang kaalam-alam sa nangyayari dahil naka-headphones siya. Nakikinig siya ng musika habang nilalagyan ng label at inaayos ang paninda sa likod ng tindahan. Ayon sa ulat, nakita si Star sa closed-circuit television na nakatayo sa likod niya sandali bago umalis. Iniwan siyang buhay at walang ibang biktima. Pinaputukan ni Stair ang mga glass stand at paninda sa tindahan. Tinangkang pasabugin ang ilang propane tank pero hindi nagtagumpay. Nakatakas si Kristen Newell sa tindahan matapos tanggalin ang display sa pinto at basagin ang salamin. Nagtago siya sa palumpong habang tumatawag sa emergency services. Matapos mabigong pasabugin ang propane, pumunta si Starre sa deli section at nagpaputok ng iba pang bagay. Pagkatapos, inilagay niya ang baril ng shotgun sa kanyang bibig at nagpaputok ng isang bala na agad niyang ikinamatay. Sa kabuuan, nakapagpaputok siya ng 59 na beses. At lahat ng iyon ay mula lamang sa isa sa 2 baril na binili niya. Sa suicide tape, sinabi niyang may dala siyang pangalawang shotgun kung sakaling masira ang una. Bago ang pamamaril, nag-post si Stair ng maraming nakakabahalang mensahe sa iba't ibang social media at Twitter account. Isang araw bago ang pag-atake, sinabi lang niya, "Paalam mga tao, mamimiss ko kayo at ayaw ninyong palampasin ito. Magiging makasaysayan ito." Sa kanyang journal na in-upload niya ang mga photocopy, isinulat niya, "Handang-handa na akong mamatay. 2 gabi pa ng kasiyahan at tapos na. Tinanggap ko na ang Miyerkules ng gabi ang katapusan ko. Parang naglaho ang lahat. Pakiramdam ko ako na lang ang natira sa mundo. Sa nakaraang linggo, nakikita ko ang mga tao na parang ilusyon lang. Hindi ko pa naranasang ganito kalayo sa lipunan at gustong-gusto ko ito." Sa Embers Ghost Squad Facebook page, sinabi ni Star na itala ang Hunyo 7 sa kalendaryo dahil bihira raw mangyari ito. Muli, ito na naman. Ayon sa Times Tribune, si Star ay isang loner na humahanga sa binatilyong gunman ng Columbine High School Massacre noong 1979 sa Colorado at tumatakas gamit ang sarili niyang gawang YouTube videos. Hindi lang ito tungkol sa Westboro High Massacre animation, kundi pati sa mga journal entry ni Star na may mapagmahal na salita para kay Eric Harris, isa sa Columbine shooters. Sa kanyang entry na may petsang Nobyembre 3, 2016, sinimulan niya gaya ng sinabi ng yumaong Eric Harris. Sinabi niyang, "Galit ako sa mundo. Mundo. Anong inspirasyon? Sa lahat ng mga nakaimpluwensya sa akin, si Eric Harris ang isa sa mga pinakabago. Ipagpapalit ko ang lahat para lang makilala ang taong iyon. Sa tingin ko magkakonek kami sa maraming bagay, papatay ako para makalikom ng maraming bala at armas at basta sirain ang sinumang malas na tumawid sa aking landas. Lahat ng tao sa nakakaawang bulok na planetang ito ay kailangang patayin." Idinagdag pa niya na walang kwenta ang mga tao, mga nabubuhay at gumagalaw na basura. "Hindi ako natatakot sa mga tao, kundi nandidiri ako sa kanila." Ang paggamit ni Stair ng shotgun, propane tank at pagbili ng mga t-shirt na may natural selection na tema ay nagpapakita ng inspirasyon niya mula sa mga gumawa ng Columbine. Isinulat niya rin na, "Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Ako ay ako at walang makakaalis nun. Isa akong Embers Ghost Squad recruit. Wala kayong kwenta, mga tao." Balang araw, makikita nyo rin ang pananaw ko. Lalo na kapag sinalakay ng Ghost Squad namin ang planeta nyo at ginawa kayong sisidlan habang buhay. Hindi ako titigil, hindi ako magbabago, hindi ako magtatago, lalaban ako para sa squad at gagawin ko ang itinakda kong gawin. Ako si Andrew Blaze. Sa isang video, sinabi ni Stair na gusto niyang magsagawa ng mass shooting sa dating high school niya, ngunit giniba na ito ilang taon na ang nakaraan. Sa video ni Stair na supermarket tour June 7th, isang araw bago ang pamamaril, naglalakad siya sa kanyang trabaho. Sinabi rin niya na mahalaga ang kanyang audio at video recording
na inilabas sa araw ng pamamaril para maintindihan ang ginawa at paano ito ginawa. Sinabi niyang pinaplano niya ito ng 3 hanggang 4 na buwan. Nag-iwan din si Stern ng video mensahe para sa kanyang mga magulang, ayon sa Columbia Broadcasting System News. Sa recording, sinabi ni Stern na matagal na niyang iniisip ang kamatayan at di niya akalaing aabot siya ng higit 20s. Ikinuwento rin niya ang pagmamahal niya kay Amber McLean at na nagsimula siyang magsuot ng pambabaeng damit noong 2013. Isang bagay na di mo alam, sabi niya. Kapag mag-isa siya sa bahay at ang mga magulang niya ay nasa bowling tuwing Miyerkules ng gabi, nagsusuot siya ng pambabaeng damit at hinangad niyang maging isang babae. Sinabi niya sa kanila na isa lang akong babaeng kaluluwa na nakulong sa katawan ng lalaki buong buhay ko. Bago siya pumanaw, nag-email si Starr sa isang voice actress na nakatrabaho niya, nagpasalamat at ipinaliwanag na patay na siya pag nabasa ito ng actress. Sabi ng actress sa Wilk Radio, parang suicide note ang simula ng email. Pero tumindi ang galit at dumilim ang tono niya habang ibinubunyag ang tunay na layunin ng kanyang mga video. Nag-email si Starr sa 9 na malalapit na kaibigan at ibinahagi ang kalungkutan sa hindi pagtupad sa sariling inaasahan. Matapos ang pamamaril, pansamantalang isinara ang supermarket na pinagtatrabahuhan ni Starr at muling nagbukas noong Hulyo 13, 2017 matapos malinis at baguhin ang ayos ng loob. Hindi tiyak kung ano ang nagtulak kay Starr sa sukdulan. Bata pa lang siya, nabiktima siya ng bullying at hirap makisama sa kaedad. Iba-iba ang ulat sa personal niyang buhay, sabi ng ilan. Kaya niyang makipagkaibigan pero hirap siyang magpanatili nito. May ilan namang nagsabi na talagang nag-iisa siya, habang may ilang pinagkukunan na nagsasabing meron siyang ilang malalapit na kaibigan noong panahon ng kanyang pagkamatay. Maaaring kombinasyon ng panlipunang pag-iisa at ng mga hirap ni Starr sa kanyang pagkakakilanlan sa kasarian ang naging dahilan kung bakit nahirapan siya sa kanyang pag-iral. Mukhang hindi ganoong katibay ang relasyon niya sa kanyang pamilya, kaya't nagtatanong ang mga netizen kung bakit. Walang sino man sa buhay niya ang nakapansin sa nangyayari sa kanya, nakarinig sa mga sinasabi niya o nakakita sa mga ginagawa niya. Sa parehong video at voice recordings, sinabi ni Starr na masipag siyang gumawa ng YouTube content, ngunit hindi siya gaanong nabibigyan ng pagkilala o gantimpala. Dahil dito, nakaramdam siya ng kabiguan at nagtanong kung bakit siya nabubuhay at ano ang kanyang layunin. Sa kabilang banda, nahumaling si Starr sa Columbine shooters, kumuha ng inspirasyon at humanga sa kanila. Mukhang hinahabol niya ang kasikatan sa maling paraan para sa sarili niya, ayon sa huling entry sa kanyang journal. Mula sa itaas, titingnan ko kayo at inaabangan ang mga magagawa ninyo. Huwag ninyo akong kalimutan, pangako yan. Madalas magmukhang malabo ang kanyang mga isinulat. Gusto niyang hangaan at mahalin siya, pero madalas siyang nagagalit at sumusugod, gaya ng sa Westboro High School na video, at tinatawag siyang homophobe at misandrist. Hayagan din niyang sinasabi ang galit niya sa mga gumagamit ng marijuana, matatanda at pati sa ama niya. Sa dulo ng sulat, sinabi ni Starr, sana ay napangiti ko kayo kahit minsan sa inyong buhay. Kahit sa produksyon ng Pioneers, personal na pagkikita, o simpleng mensahe sa social media. Malakas ang paniniwala ni Starr na pagkatapos ng lahat, magiging miyembro siya ng Ghost Squad ni Amber kung saan muli siyang magkikita ng kanyang kaluluwa, si Mackenzie. May 62 oras pang natitira sa journal entry. Iyon lang ang hadlang sa akin. Halos maramdaman ko na si Mackenzie na niyayakap ako. Makikita at mapapakinggan pa rin online ang 300 pahinang journal ni Randy Starr, ang pangunahing Twitter account niya at mga audio recordings. Sa isang banda, natupad ang kanyang hiling. Ang kanyang pamana ay mananatili magpakailanman sa internet para makita ng lahat at malamang na hindi siya kailanman tuluyang makakalimutan dahil sa mga karumaldumal at masasamang gawaing kanyang ginawa.